Kunin na ang inyong mainit na kape at simulan na natin ang kwentong krimen ng The Tracy Richter Murder Case. Tahimik at simple lamang ang pamumuhay sa maliit na bayan ng Early, Iowa. Binubuo lamang ang komunidad na ito ng halos 1,000 katao. Ang lugar kung saan kampante ang mga residente para sa kanilang kaligtasan. Ngunit isang gabi noong December 2001, binulabog ang lahat sa tunog ng sunod-sunod na putok ng baril na nagmula sa bahay ng mga Roberts. Noon ay naging sentro ng isang dramatikong insidente ang Roberts family na kinabibilangan ni Michael at asawa nitong si Tracy at ng kanilang 3 anak na sina Bert, Noah at Mason. Nang mangyari ang masaklap na trahedya, naka-out of town ang padre de pamilyang si Michael. Tanging si Tracy lamang at ang mga bata ang nasa bahay noon. Nang dumating ang mga pulis, dinatnan ng mga ito ang nanginginig pang si Tracy kasama ang mga anak. Sa kabutihang palad ay walang nasaktan sa mga ito. Subalit ang galugarin na ang buong bahay, isang katawan ng dugo ang lalaki ang natagpuan ng mga ito na nakabulagta sa sahig. Kinilala ang biktima na si Dustin Weedy, ang 20 years old na kapitbahay ng pamilyang Roberts. Lumalabas na tumamo si Dustin nang siyam na tama ng bala ng baril. Kasabay nito, dinala si Tracy sa ospital dahil nahihirapan ito sa paghinga. Habang naroon, kinuhanan nito ng pahayag ng mga pulis ukol sa nangyari. Ayon kay Tracy, inatake ito ng 2 intruders. Isa rito ay si Dustin, ang kanilang kapitbahay, habang ang isa pang sospek ay hindi umano nito kilala. Pagdedetalye ni Tracy, sa takot, dali-dali nitong inilak ang 3 anak ng sama-sama sa isang kwarto upang iligtas sa mga nanloob. Hanggang sa inabutan umano si Tracy ng 2 attacker saka ito hinila sa kanyang ponytail. Pagkatapos ay sinakal siya ng mga ito gamit ang kanyang pantyhose. Doon na umano nawala ng malay si Tracy. Nang magising sa iyak ng kanyang mga anak, nagawa umanong sipain ni Tracy sa pader ang mga sospek, kaya naman nakatakbo ito patungo sa kwarto kung saan naroon ang kanyang baril. Sa desperasyon at pagkataranta, walang habas na nagpaputok ng baril si Tracy sa direksyon ng attackers. At tinamaan nga nito si Dustin, habang ang isang sospek ay dinig umano nito nang bumaba ng hagdan upang tumakas. Samantala, sa patuloy na investigasyon ng mga pulis, napaisip ang mga ito sa dami ng balang nakita sa crime scene. Tila sobra-sobra para sa isang self-defense ang tumamang 9 na bala kay Dustin. Napag-alaman rin na galing ang mga ito sa 2 magkaibang baril. Para sa mga detective, overkill ang nangyaring pagpaslang kay Dustin. Gayunpaman, pinaninindigan ni Tracy ang kanyang kwento at kinumpirma rin naman ito ng kanyang 11 years old na anak na si Bert. Ayon sa bata, kitang-kita nito ng kalagarin ng mga nanloob sa kanilang bahay ang kanyang nanay. Upang higit na linawin ang kanyang bersyon ng kaganapan, lumapit si Tracy sa local newspaper. Masigasig nitong binaliktanawan ang madugong trahedya na nagdulot ng trauma sa kanyang buong pamilya. Ayon kay Stacy, nang araw na yun, umaga pa lamang ay pumunta na si Dustin sa kanilang tahanan. Pansin umano nito na tila kakaiba ang kilos ng kanyang kapitbahay noon. Nang dumating umano ang kaibigan ni Tracy, umalis agad si Dustin at nagbalik noong hapon kasama na ang isa pang lalaki. Paglilinaw ni Tracy, wala itong choice kundi paslangin ang kanyang attacker kapalit ng kaligtasan ng kanyang pamilya. Dahil sa istoryang ito, hinangaan ng marami si Tracy bilang bayani. Isang magiting na ina na protektahan ng kanyang mga anak sa tiyak na panganib. Samantala, ilang araw na ang lumipas matapos ang insidenteng kinasangkutan ng pamilya Roberts, hindi pa rin mawari ng mga ito kung paanong naisipan ni Dustin na gawa ng masama ang kanilang pamilya. Si Dustin ay tinuturing ng mga ito bilang family friend. Minsan ay tumutulong ito sa pagtatabas ng kanilang damo sa bakuran at nakakasama rin nila ito na magsimba. Nagtatrabaho rin sa kanilang kumpanya ang nanay nito. Hindi matanggap ng utak ni Michael na magagawa ni Dustin, isang tahimik at mahinahong binata, ang ganoong kabayolenteng bagay. Wala itong makitang anumang rason upang manloob ito sa kanilang tahanan.
Katunayan, walang kahit anong mahahalagang gamit gaya ng alahas ang nanakaw. Sa puntong yun, naniniwala si Tracy na siya ang tunay na pakay ng mga sospek. Ngunit ang hindi nito mawari ay kung bakit. Sa patuloy na investigasyon, sinimulang pagtagpi-tagpiin ng mga pulis ang mga pangyayari. Na-focus ang mga ito sa inconsistencies ng istorya ni Tracy. Walang nakuhang ebidensya ang mga ito na magpapatotoo na may isa pang intruder na kasama si Dustin. Kailanman ay hindi nahuli ang second suspect na ito. At gaya ng mag-asawang Roberts, kumbinsido ang mga pulis na hindi pagnanakaw ang motibo ni Dustin. Walang anumang senyales ng forced entry at hindi rin ito nakasuot ng mask o gloves. Natagpuan rin ang sasakyan nito na nakapark sa security light ng Roberts residence. Malinaw na wala itong anumang intensyon na magtago kanino man. Salungat sa kilos ng sino mang magtatangkang magnakaw o gumawa ng masama. Noon ay unti-unting nagkaroon ng impresyon ng mga detective na mayroong hindi sinasabi sa kanila si Tracy. Kaya naman sinimulan ng mga ito ang investigasyon sa kanyang nakaraan. At natuklasan ang mga nakakabahalang behavior nito. Lumalabas na hindi na bago sa buhay ni Tracy ang mga problema at kontrobersya. Isinilang si Tracy Roberts noong 1966 sa Chicago. Dahil sa kanyang angking talino at ambisyon, nakakuha ito ng scholarship upang mag-aral ng radiography. Taong 1987 nang makilala nito si John Pittman, isang medical student. Isang taon lamang ang lumipas, na-engage ang dalawa at kalaunan na ikinasal. Labis ang paghanga noon ni John kay Tracy. Para sa kanya, jackpot ito ng pakasalan ang perpektong misis. Hindi lamang ito maganda at matalino, kundi mahusay rin itong makipagkapwa-tao. Subalit ayon kay John, pagkakasal, mabilis na nagbago ang ugali ni Tracy. Noon ay isa ng resident doctor si John at sobrang hectic ng schedule. Habang si Tracy naman ay walang stable job. Hindi nito mahanap ang kanyang gusto kaya naman nagpalipat-lipat ito ng iba't ibang trabaho. Sa kabila ng kanyang tagumpay noong una, unti-unting nawala ng direksyon si Tracy. Frustrated na ito sa kanyang buhay at kinalaunan ay nag-reflect ito sa kanilang relasyong mag-asawa. Mas lumala pa ang away na ito dahil sa credit card fraud na kinasangkutan ni Tracy. Isang araw ay bigla na lamang nawala ang credit cards ng mga magulang ni John. Nang itrack, napag-alaman na ginamit ito sa pagbili ng kung ano-anong bagay. At base sa mga ebidensya, walang iba kundi si Tracy ang salarin sa paglustay ng pera ng mga ito. Gayunpaman, hindi ito pinaniwalaan ni John at bagkus ay kinampihan pa ang kanyang misis. Kaya naman mula noon ay namuo ang tensyon sa pagitan ng mag-asawa at ng pamilya ni John. Lalo pang nadagdagan ng stress ng mag-asawa nang isilang ang kanilang anak na si Bert. Dahil sa pagiging busy ni John, naiiwan lamang mag-isa kay Tracy ang pangangalaga ng kanilang anak. Noon ay napupunan ni John ang pagiging mainitin ng ulo at kawalan ng pasensya ni Tracy kahit sa pinakamaliliit na bagay. Sa isang hindi malilimutang insidente, nang dahil umano sa hindi tamang pagkakatago ni John sa kanyang sapatos, nag-alboroto si Tracy. Kumuha ito ng baril at nagngangalit na pinagbantaan si John na hindi na ito makakalabas ng buhay. Sa takot, mabilis na tumakbo si John palabas ng bahay. At walang ano-ano, narinig nito ang isang putok ng baril. Maya-maya pa, sumulpot si Tracy sa likuran nito. Sa isang iglap, bigla na lamang umanong nagbago ang mood nito at panayhingi na ng tawad kay John. Depensa ni Tracy, wala itong balak na saktan si John, kundi ang totoong plano nito ay magpatiwakal. Noon ay labis ang takot ni John sa nakakabahalang asal ng misis. Gulong-gulo ito at hindi mawari kung ano ang nangyayari kay Tracy. Kaya naman hindi na ito nag-atubiling tumawag sa mga pulis upang isuplong ito. Dahil sa insidenteng yun, nakasuhan si Tracy ng discharging a weapon at nasintensyahan ng 6 na buwang psychological counseling. Mula noon ay nagkaroon na ng pangamba si John para sa kanyang buhay. Lalo na nang kumbinsin nito ni Tracy na taasan ng kanyang life insurance policy. Sa puntong yun, kumuha na si John ng private investigator upang manmanan ng kanyang misis.
At labis ang gulat nito sa mga natuklasan ng investigator. Mula sa kanyang surveillance, nahuli nito na nakikipagtagpo si Tracy sa iba't ibang lalaki habang nasa trabaho ang mister. At hindi lamang yun, naniniwala ang investigador na pinaplano na ni Tracy na patayin si John kapag nakakuha ito ng tiyempo. Dahil sa mga impormasyong ito, napuno ng takot at paranoia si John. Kaya naman matapos ang 4 na taong kasal, tuluyan na itong nakipaghiwalay kay Tracy. At doon na nagsimula ang masalimuot na custody battle sa pagitan ni Tracy at John. Upang dungisan ang pangalan ng ex, nagpakalat si Tracy ng iba't ibang alegasyon laban kay John gaya ng pagtataksil. At ang pinakamalala, inakusahan nito si John ng sexual na pang-aabuso sa kanilang anak na si Bert. Hindi nito malilimutan ang pamamahiya at pagdungis ni Tracy sa kanyang pangalan. Kabilang na ang pagkakabit ng flyer sa mga sasakyan, pati na rin sa ospital na kanyang pinagtatrabahuhan. Samantala, habang nangyayari ang custody battle, nakilala naman ni Tracy online si Michael Roberts, isang Australian businessman. Gaya ni John, labis ang pagkahumaling ni Michael kay Tracy. Kaya naman makalipas lamang ang 18 araw mula nang magkita ng personal, pinakasalan na niya ito. At upang makapiling si Tracy, iniwan ni Michael ang kanyang buhay sa Australia at lumipat sa Iowa. Subalit tulad na nangyari sa kanyang first marriage, pagkakasal kay Michael, unti-unting lumabas ang mga senyales ng problema kay Tracy. Ilang buwan pa lamang mula sa kanilang wedding, nangaliwa na ito. Gayunpaman, hindi ito iniwan ni Michael at bagkus ay nanatili ito sa kanyang tabi habang nakikipaglaban ito sa kustudiya ng kanilang anak ni John. Ngunit tila hindi tinatantanan ng problema si Tracy. Ayon sa sumbong nito sa asawang si Michael, pinagsamantalahan umano ito ng kanyang dentista habang inooperahan. Sa kabila ng seryosong akusasyon, hindi agad ito nag-report sa mga pulis o kaya ay sa mister. At ilang buwan pa ang lumipas bago ito nagsumbong kay Michael. Gayunpaman, kahit walang ebidensyang magpapatunay ng statement ni Tracy, nasira ang career ng dentistang pinagbintangan nito ng pangahalay. Mula sa masalimuot na kaganapan sa buhay ni Tracy, nagpa siya ang mag-asawang Roberts na lumipat ng tirahan sa early Iowa upang makapagsimulang muli. Doon nila binuo ang kanilang pamilya. Biniyayaan ng mga ito ng 2 supling. Nakapagtayo rin ng mga ito ng isang matagumpay na IT business. Noon ay tila unti-unti nang gumaganda ang takbo ng buhay ng pamilya ni Tracy at Michael. Hanggang sa mangyari na nga ang trahedyang kinasangkutan ni Tracy at ng kapitbahay na si Dustin. Mula sa mga nakalap na detalye tungkol sa magulong nakaraan ni Tracy, maigi nila itong i-monitor. Sa puntong yun, siniwalat naman ni Tracy sa mga ito ang kanyang bagong teorya sa motibo ni Dustin. Kutob umano nito, may nag-hire kay Dustin upang siya ay patayin. At sa kanyang isip, iisang tao lamang ang nasa likod ng pag-atake, ang kanyang ex na si John Pittman. Naniniwala umano si Tracy na ipinapapatay ito ni John upang malusutan ang kanilang custody battle, gayon rin ang pagbabayad ng child support. At upang i-broadcast sa publiko ang kanyang mga alegasyon sa ex-husband, lumabas si Tracy sa iba't ibang TV interviews. Buong tapang nitong ibinulgar sa lahat na siya ay biktima ng ex na si Dr. John Pittman. At effective nga ito. Nakuha ni Tracy ang simpatsya ng mga tao. Sa kabila ng duda noon ng mga pulis sa istorya ni Tracy at sa kawalan ng matibay na ebidensya na maglilink sa teorya ng foul play, isinarado ang kaso ni Dustin at ipinagpalagay na self-defense nga ang nangyari. Mula noon ay namuhay ng normal si Tracy kasama ang asawang si Michael. Makalipas sa 1 taon mula nang mamatay si Dustin, natagpuan naman ang ama nito sa tabi ng kanyang puntod. Nagpatiwakal ito dahil sa depresyon nang mawala ang kanyang anak. Noon rin ay nagsampa ng kaso ang pamilya nito laban kay Tracy para sa wrongful death lawsuit ni Dustin. Bagamat kinalaunan ay na-dismiss rin ang kasong ito. Sa pagdaan ng mga araw, unti-unti na rin gumuguho ang samahan ng mag-asawang Tracy at Michael.
Dahil sa paulit-ulit na pangangaliwa ni Tracy at sa ongoing legal battle kay John, parating nag-aaway ang mag-asawa. Subalit sa huli ay laging si Michael pa rin ang dinadala sa kustudiya ng mga pulis at kapag naroon ay susunduin naman ito ni Tracy. Pakiramdam noon ni Michael ay natrap na ito sa cycle ng kanilang toxic na relasyong mag-asawa. Habang tumatagal, nagsimula na rin itong magduda sa istorya ni Tracy ukol sa kamatayan ni Dustin. Kinalaunan, nag-file na ito ng divorce kay Tracy sa pangamba na dumating ang oras na maaari siya nitong mapatay. Taong 2003 nang ma-finalize ito. Nang sumunod na taon, 2004, lumapit si Michael sa mga investigador upang ihayag ang kanyang suspisyon laban kay Tracy. At gaya ng inaasahan, tulad ng ginawa kay John, ipinaranas ni Tracy kay Michael ang pamamahiya at pambabaligtad ng sitwasyon. Inakusahan niya ito ng child abuse at iba pang uri ng pang-aabuso. At hindi doon nagtatapos ang ganti ni Tracy. Sa pagkakataong yun, hindi na ang first husband na si John, kundi si Michael, ang second husband, ang itinuro nito sa mga pulis na siyang nasa likod ng pag-atake sa kanya noong 2001. Ayon kay Tracy, nagsasalita umano si Michael habang natutulog. At sa isang pagkakataon, inamin umano nito sa kanya na siya ang nag-utos kay Dustin na siya ipatayin. Isinumbong rin nito si Michael dahil umano sa paglalagay ng larawan ng patay ng si Dustin sa kanyang kotse upang manakot. Sa labis na desperasyon ni Tracy na makuha ang kustudiya ng kanilang anak ni Michael, ginawa nito ang lahat upang siraan ito. Nagpatuloy ng ilang taon pa ang mga paninira ni Tracy sa kanyang parehong ex. Hanggang sa noong 2010, isang bagong prosecutor, si Trent Villeta, ang muling sumilip sa kaso ni Dustin. At noon ay natuklasan nito ang ilang mga nakakabahalang ebidensya na hindi napansin noon. Isa sa pinakamahalagang piraso ng clue ay ang pink notebook na natagpuan sa sasakyan ni Dustin. Naglalaman ito ng hit list na kinabibilangan ng pangalan ni Tracy at ng mga anak nito at ng ex-husband nitong si John. Para sa mga pulis na humawak ng kaso noon, ang notebook na yon ang kumpirmasyon ng istorya ni Tracy na hinire ni John si Dustin upang paslangin ito at ng kanyang pamilya. Subalit sa re-examination ni Agent Trent Villeta, pinagtuunan nito ng atensyon ang mga hindi tugmang statement ni Tracy ukol sa pangyayari. Kwestiyon nito kung bakit i-hire ng respetadong doktor na si John Pittman ang isang tulad ni Dustin upang pumatay ng tao. Wala ring anumang koneksyon sa isa't isa ang mga ito. Sa patuloy na investigasyon, nabuo ang teorya ng mga ito na pinilit lamang ni Tracy si Dustin na isulat sa notebook ang murder for hire plot at saka itinanim sa sasakyan nito bilang ebidensya. Palabas lamang ni Tracy ang lahat. Mula sa pagdidiin kay John bilang mastermind ng attack hanggang sa pagpatay kay Dustin bilang alay at parte ng plano. Napag-alaman rin mula sa tama ng baril ni Dustin na 10 minuto matapos itong barilin ng unang beses, muli itong pinaputukan ni Tracy upang siguruhin na hindi na ito aabutan pang buhay ng mga pulis. Hindi rin consistent sa defensive wounds ang marka sa leeg ni Tracy na sinasabi nitong gawa ng intruders. Ayon sa experts, may tuturing itong superficial. Wala itong bakas ng mga pasa o anumang injury na tipikal sa isang bayolenteng pananakal. Mula sa mga bagong impormasyong ito, makalipas ang 9 na taon matapos ang kamatayan ni Dustin, naaresto si Tracy at nakasuhan ng first-degree murder. Sa kanyang trial noong October 24, 2011, inihayag ng prosecution ang kanilang teorya sa makapanindig balahibong plano ni Tracy. Naniniwala ang mga ito na inakit ni Tracy si Dustin sa kapursahang pinagsulat sa pink notebook upang i-frame up si John. Nang magawa na ang misyon, pinaslang na nito ang walang kamalay-malay na si Dustin. Ilang witness rin ang lumitaw at naglarawan sa kung anong uri ng tao si Tracy. Isang babaeng mapagmanipula at mayroong pattern ng behavior na consistent sa taong may kakayanang mag-stage ng insidente upang pagtakpan lamang ang krimen. Inakala ni Tracy na habang buhay nitong matatakasan ng batas mula sa kanyang panlilinlang. Bagamat sa huli ay lumabas pa rin ang katotohanan.
Matapos ang ilang oras na deliberation, inilabas na ang hatol. Guilty. Nasintensyahan si Tracy ng habang buhay na pagkakakulong ng walang parol. Pinaniniwalaang ang masalimuot na custody battle nito kay John ang nagtulak kay Tracy upang gawin ng karumaldumal na krimen kung saan nadamay ang isang walang muwang na kaibigan at kapitbahay nitong si Dustin. Kung nagustuhan mo ang ating kwentong krimen, huwag kalimutang mag-like, subscribe at comment sa kung ano ang iyong opinyon tungkol rito. At laging tatandaan, mahalaga ang buhay, huwag kang papatay. Maraming salamat po sa panonood at hanggang sa muli.